Sa halos lahat ng bansa sa mundo, ang presyo ng gasolina ay isa sa mga pinakamahalagang usapin para sa mga motorista. Kapag tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, agad itong nararamdaman ng mga tao, lalo na sa mga bansang umaasa sa imported na langis. Sa Pilipinas, karaniwan ang umaabot sa 60 pesos hanggang 75 pesos ang bawat litro ng gasolina. Depende sa galaw ng world oil market. Para sa maraming pamilya at negosyo, malaking bahagi ng kanilang buwanang gastos ang napupunta sa fuel. Pero alam mo ba ka-amazing? May mga bansa sa mundo kung saan ang presyo ng gasolina ay halos kasing mura lamang ng candy. Oo, tama ang narinig mo. Sa ilang bahagi ng mundo, dahil sa napakalaking oil reserves at malalaking subsidies mula sa gobyerno, ang gasolina ay napakamura kumpara sa karamihan ng mga bansa. Sa video na ito, ka-amazing, pag-uusapan natin ang 10 bansa na may pinakamurang gasolina sa buong mundo. At i-convert natin ang presyo nito sa Philippine peso para mas malinaw mong makita kung gaano kalaki ang diferensya kumpara sa presyo sa Pilipinas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Kazakhstan. Sa ika-10 pwesto sa listahan ay ang Kazakhstan. Ang Kazakhstan ay isang napakalaking bansa sa Central Asia at isa rin sa mga bansang may malaking reserba ng langis at natural gas. Dahil sa mga likas na yaman na ito, malaki ang papel ng energy industry sa ekonomiya ng bansa. Ang average na presyo ng gasolina sa Kazakhstan ay humigit kumulang $0.48 bawat litro, na kapag kinonvert sa Philippine peso ay nasa paligid ng 26 hanggang 27 pesos ang bawat litro. Kung ikukumpara ito sa presyo sa Pilipinas na mahigit 60 pesos kada litro, halos kalahati lang ng presyo ang gasolina sa Kazakhstan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mura ang gasolina sa bansang ito ay ang mahigpit na regulasyon ng gobyerno sa energy sector. Ang estado ay may malaking kontrol sa produksyon at kontribusyon ng langis. Bukod dito, dahil malaki ang production ng domestic oil, hindi gaanong umaasa ang Kazakhstan sa imported fuel. Kapag ang isang bansa ay kayang gumawa ng sarili nitong langis, mas madaling mapanatiling mababa ang presyo nito sa loob ng bansa. Gayunpaman, noong mga nakaraang taon ay nagkaroon ng mga protesta sa Kazakhstan matapos ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang fuel prices sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Number 9, Malaysia. Sa ika-9 na pwesto ay ang Malaysia. Ang Malaysia ay isa sa mga kilalang oil-producing countries sa Southeast Asia. Bagamat hindi ito kasing laki ng mga bansa sa Middle East, pagdating sa production ng langis, sapat ang kanilang resources upang suportahan ng murang fuel para sa kanilang mga mamamayan. Ang presyo ng gasolina sa Malaysia ay humigit kumulang $0.47 ang bawat litro, o nasa 26 pesos kada litro kapag kinonvert sa Philippine peso. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mura ang gasolina sa Malaysia ay ang fuel subsidy program ng gobyerno. Sa sistemang ito, binabayaran ng gobyerno ang malaking bahagi ng tunay na presyo ng fuel upang manatiling mababa ang presyo para sa mga mamamayan. Ang layunin nito ay mapababa ang cost of living, matulungan ang transport sector, mapanatiling competitive ang ekonomiya. Gayunpaman, ang fuel subsidies ay napakamahal para sa national budget. Sa katunayan, bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng gobyerno bawat taon upang mapanatiling mababa ang presyo ng gasolina. Dahil dito, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng debate kung dapat bang bawasan o baguhin ang subsidy system. Number 8, Turkmenistan. Ang ika-8 bansa sa listahan ay ang Turkmenistan. Ang Turkmenistan ay isa sa mga bansang may pinakamalaking natural gas reserves sa buong mundo.
Bukod sa natural gas, mayroon din itong malaking supply ng langis. Ang presyo ng gasolina sa Turkmenistan ay nasa $0.43 ang bawat litro o humigit kumulang 24 pesos bawat litro. Sa loob ng maraming taon, ang Turkmenistan ay kilala sa pagbibigay ng mga libreng utilities at murang fuel sa mga mamamayan bilang bahagi ng social welfare policies ng gobyerno. Sa nakaraan, ang mga mamamayan ng bansa ay nakakatanggap ng libreng natural gas, libreng tubig, subsidized na gasolina. Bagamat nabawasan na ang ilan sa mga programang ito sa mga nakaraang taon, nananatiling mababa ang presyo ng fuel kumpara sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Ang murang gasolina ay bahagi ng estratehiya ng gobyerno upang suportahan ang pamumuhay ng mga mamamayan at mapanatili ang social stability. Number 7. Kuwait. Sa ikapitong pwesto ay ang Kuwait. Ang Kuwait ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo pagdating sa oil reserves. Sa katunayan, malaking bahagi ng kita ng bansa ay nanggagaling sa export ng langis. Ang presyo ng gasolina sa Kuwait ay humigit kumulang $0.34 ang bawat litro o nasa 19 pesos ang bawat litro kapag kinonvert sa Philippine peso. Dahil sa napakalaking kita mula sa oil exports, kayang suportahan ng gobyerno ang malalaking fuel subsidies para sa kanilang mga mamamayan. Sa Kuwait, ang murang gasolina ay itinuturing na isa sa mga benepisyo ng pagiging oil-rich country. Ang mababang presyo ng fuel ay nakakatulong sa transportasyon, logistics industry, pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Gayunpaman, tulad ng ibang bansa na may subsidies, may mga diskusyon tungkol sa sustainability ng ganitong sistema sa pangmatagalan. Number 6. Algeria. Ang ika-6 na bansa sa listahan ay ang Algeria. Ang Algeria ay isa sa pinakamalaking oil at gas producer sa Africa. Dahil sa malaking produksyon nito ng energy resources, may kakayahan ng gobyerno na panatilihing mababa ang presyo ng gasolina sa domestic market. Ang presyo ng gasolina sa Algeria ay humigit kumulang $0.35 bawat litro o nasa 19 hanggang 20 pesos bawat litro. Ang murang fuel sa Algeria ay bahagi ng social policy ng gobyerno upang mapanatiling mababa ang gastusin sa transportasyon at pamumuhay ng mga mamamayan. Sa maraming developing countries, ang fuel subsidies ay ginagamit upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gayunpaman, ang ganitong sistema ay naglalagay din ng pressure sa national budget, lalo na kapag bumababa ang presyo ng langis sa global market. Number 5. Egypt. Sa ika-5 pwesto ay ang Egypt. Ang Egypt ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa Africa at Middle East. Bagamat hindi ito kabilang sa mga pinakamalalaking oil exporters, mayroon pa rin itong sariling produksyon ng langis. Ang presyo ng gasolina sa Egypt ay nasa pagitan ng $0.33 hanggang $0.44 o humigit kumulang 18 hanggang 25 pesos ang kada litro. Sa loob ng maraming taon, nagbibigay ang gobyerno ng fuel subsidies upang matulungan ang mga mamamayan. Ngunit sa mga nakaraang taon, nagsimula ang Egypt na bawasan ng fuel subsidies bilang bahagi ng economic reforms upang mapabuti ang kanilang national budget. Sa kabila nito, nananatiling mas mura ang gasolina sa Egypt kumpara sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Number 4. Angola. Sa ika-4 na pwesto ay ang Angola. Ang Angola ay isa sa pinakamalaking oil producer sa Africa. Malaki ang papel ng oil industry sa ekonomiya ng bansa. Ang presyo ng gasolina sa Angola ay humigit kumulang $0.33 bawat litro o nasa 18 pesos bawat litro kung ito ay bibilhin sa Pilipinas. Ang murang presyo ng gasolina ay bunga ng fuel subsidies na ibinibigay ng gobyerno.
Gayunpaman, sa mga nakaraang taon ay nagsimula ang Angola na unti-unting alisin ang fuel subsidies upang mapabuti ang kanilang ekonomiya at bawasan ang gastos ng gobyerno. Number 3, Venezuela. Ang ikatlong bansa sa listahan ay ang Venezuela. Ang Venezuela ay may isa sa pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. Sa loob ng maraming dekada, ang gasolina sa Venezuela ay halos libre dahil sa napakalaking subsidies ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang presyo ng gasolina ay nasa paligid ng $0.04 bawat litro o humigit kumulang 2 hanggang 3 piso kada litro lamang. Ito ay isa sa pinakamurang gasoline prices sa buong mundo. Gayunpaman, kahit napakamura ng gasolina, ang Venezuela ay nakakaranas ng matinding economic crisis, pati na rin ang inflation sa mga nakaraang taon. Number 2, Iran. Sa pangalawang pwesto ay ang Iran. Ang Iran ay isa sa pinakamalaking oil producer sa buong mundo at may napakalaking reserves ng crude oil at natural gas. Ang presyo ng gasolina sa Iran ay humigit kumulang $0.029 bawat litro o nasa 1 peso and 60 centavos. Ang mababang presyo ng fuel ay bunga ng malalaking subsidies mula sa gobyerno. Ngunit dahil sa napakamurang gasolina, nagkakaroon ng mga problema tulad ng fuel smuggling sa mga karatig bansa, sobrang konsumo ng fuel, pressure sa national budget. Number 1, Libya. At ang bansang may pinakamurang gasolina sa buong mundo ay ang Libya. Ang Libya ay may isa sa pinakamalaking oil reserve sa Africa. Ang presyo ng gasolina sa Libya ay humigit kumulang $0.027 bawat litro o nasa 1 peso and 50 centavos bawat litro kung i-convert ito sa Philippine peso. Ito ang isa sa pinakamurang gasoline prices sa buong planeta. Sa kabila ng political instability at mga conflict sa bansa, patuloy pa rin sinusuportahan ng gobyerno ang fuel subsidies upang manatiling abot kaya ang gasolina para sa mga mamamayan. Ang presyo ng gasolina ay nagkakaiba-iba, depende sa maraming factors katulad ng oil reserves ng bansa, buwis sa langis, fuel subsidies, importation costs, habang ang ilang bansa tulad ng Pilipinas ay nagbabayad ng higit sa 60 pesos bawat litro. May mga bansa naman na nagbebenta ng gasolina sa presyong piso hanggang 25 pesos lamang bawat litro. Ngunit kawaw-amazing, mahalagang tandaan na ang murang gasolina ay may kapalit din, tulad ng malaking gastos ng gobyerno at mga hamon sa ekonomiya. Sa Pilipinas, patuloy ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina ngayong 2026. Pero bakit nga ba tumataas ang gasoline price ngayon? Unang dahilan ay ang Middle East conflict. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang tensyon at digmaan sa Middle East. Umabot na sa mahigit $100 per barrel ang presyo ng oil sa world market. May posibilidad pa itong umabot sa $150 per barrel kung magpapatuloy ang krisis. Ang rehiyong ito ang pinanggagalingan ng malaking bahagi ng oil supply ng mundo. Ang ikalawang dahilan, ang Strait of Hormuz ay dinadaanan ng humigit kumulang 20% ng global oil supply. Kapag nagkaroon ng disruption dito, tumataas agad ang presyo ng langis sa buong mundo. At ikatlo, global inflation. Ayon sa IMF, kapag tumaas ng 10% ang oil prices, pwedeng tumaas ang global inflation. Ito ang dahilan kung bakit tumataas din ang presyo ng pagkain, transport, kuryente, produkto. Dahil import-dependent ang Pilipinas sa langis, mabilis itong naaapektuhan. Kapag tumaas ang presyo ng oil sa world market, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang transportation costs. Ito ang dahilan kung bakit ramdam ng mga motorista ang sunod-sunod na fuel price hike.
Ano nga ba ang posibleng mangyari sa mga susunod na mga buwan? May 3 posibleng senaryo. Una, magpapatuloy ang pagtaas kung lalala ang Middle East conflict. Pangalawa, magiging stable kung magkakaroon ng ceasefire. Ikatlo, bababa ang presyo kung tataas ang global oil supply. Mga ka-amazing, hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, matuto muna tayong magtipid at mag-ipon para maging handa tayo sa mga susunod na panahon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.